kapatid, papalawat na tayo sa pagsagot ng mga katanungan. Okay, texter 7451. Salam sa iyo kapatid. Narinig ko sa programa ni Eliseo Soriano ng dating daan na isa daw si Kristo sa lumikha sa mga tao. Totoo ba yun? May mababasa ba sa Biblia na isa din si Kristo sa lumikha sa mga tao? Naku po. Ikaw kapatid, may nabasa ka? Wala naman ako nakita dyan wala pa akong nakita dito na lumikha sa Biblia. May kasama daw si Kristo na lumikha. Basahin natin ng sanlibutan. Isipin mo kapag ganun kapatid ibig sabihin niyan, Diyos pala si Jesus Christ. Sapagkat kasama siya sa lumikha. Alam ko naman po kapatid, yung kanilang mga talatang ginagamit dyan yung mga palusot ng ating mga pastor na yan, yung dating daan, sino ba yan? Si Mr. Ili. Si Mr. Ili. Tayo na nasabi yun, ginagamit nila yung talata sa Heneses kapatid. Na kung saan sinabi ng Diyos, na likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Ayon sa ating wangis. Sabi ni Eli, ang kausap doon ng Diyos, si Jesus Christ yun. Naku, grabe Si Jesus Christ daw. Kaya sabi niya, kay Diyos din si Jesus Christ, sapagkat kausap ng Diyos, si Jesus Christ, na sinabihan ni si Jesucristo, alayhisalam, na likhain natin ang tao ayon sa ating wagis. Tingnan mo kung gaano ka sinungaling, Bakit? Ang tanong namin, binanggit ba ng Diyos na yung sinabihan niya ay si Jesucristo yun? Wala naman Ano kaya mas higit na paniniwalaan nila dito sa Biblia na sinasabi dito sa Isaiah 45 talatang 18 kung sino ba talagang lumalang sa langit at ang lupa? Yan, sino ba talaga? Sino ba kaya? Baka si Jesus Christ nga. Tanungin natin ang kanilang Biblia. Ayan. Isaiah 45 talatang 18. Ganito ang pagkakasabi. Basa po tayo, mga kapatid, Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon. Ito sabi ng Panginoon. Nanumikha ng langit na siyang Diyos na nag-anyo sa lupa at gumawa niyaon na kanyang itinatag at hindi niya nilikha na sira na kanyang inanyuan upang tahanan. Ako ang Panginoon at wala nang iba. So yun ang Panginoon, yun ang Diyos. Wala nang iba. Wala nang iba. No? So ibig sabihin nun, yung sinabihan ng Diyos na likhain natin ang tao ayon sa ating wangis, hindi pala si Jesus Christ yun. Di ba? Hindi pala si Jesus Christ yun, yung kausap niya. Kaya sabi naman niya, kung hindi si Jesus Christ yun, lumalabas dyan na marami pala ang Diyos sapagkat gumamit siya ng salitang natin. Likhain natin. Di po ba? Ibig sabihin, hindi lang isa yung manlilikha. Marami pala. Marami pala kapatid. Di po ba? Another na panlulukan ito. Ay hindi po talagang hindi lamang panluloko yun. Yun po ay talagang kabubuhan po. Hindi ko po talaga yun po ang pinaka-exactong term na pwedeng magamit natin sa kanya. Sapagkat bakit ko nasabi yung kapatid? Sapagkat hindi niya alam na sa wikang original na ginamit yun, doon sa Hebrew yung kapatid Hindi niya alam na ang Diyos ay gumagamit yan ng plural of respect. Gumagamit siya ng noun or pronoun that is plural pero of respect. Hindi siya plural of number. Kaya that is sign of majesty. Kapangyarihan at pagpapakumbaba. Hindi po ba kapatid? Madalas po ginagamit po ng Diyos yan doon po sa kanyang wika, sa wika ni Moses na Hebreo, siya po ay gumagamit ng dalawang uri ng plural. Meron po talaga sa kanilang wika, merong dalawang uri ng plural, yung plural of respect at saka plural of number. At kahit sa ating wika kapatid, meron din tayong ginagamit na ganyan. Gumagamit tayo ng pronoun, merong first person pronoun, second person pronoun, third person pronoun, gumagamit tayo ng mga ganyan. At gumagamit tayo usually bilang paggalang
sa ating sa isang tao, ano po, ay gumagamit tayo ng plural pronoun kahit na nag-iisa siya. Example, kapatid, ano po, kapag ka may bubukas sa pintuan mo, tatanungin mo siya, sino po kayo? Sino po kayo? Kahit na yung tao ay nag-iisa lang. Hindi ka naman gumagamit dyan ng sino ka ba? Pwede mo rin gamitin yung salita na sino ka ba? Pero mas it sounds may paggalang, ano po, kapag ang gamitin mo ay sino po kayo? Ano po, di ba? May galang. Kagalang-galang ang dating, di po ba? Kapag tawagin mong, tatanong mo sino po kayo? Kagalang-galang yun. Kahit nag-iisa lang siya. Yes. I see. Kahit na misunderstood ni Eli na yan, yung pagsabi ng Diyos na lalangin natin ang tao ayon sa ating wagis, na misunderstood niya. Akala niya ang Diyos ay may kasama sapagkat Diyos sa paglikha ng tao, sapagkat gumamit siya ng salitang natin. Di po ba? Tama. Kahit po sa Arabic, mayroon din pong plural of respect. See? Bibigyan ko kayo ng example, kapatid. Ano po? Sa tuwing magkikita kami ni kapatid na Muhammad, sa tuwing magkikita kami, sasabihin ko sa kanya, Assalamu alaikum. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay sumainyo. Yes, Yan. yun dapat. Assalamu alaikum, yung salitang kum, plural yun. Hindi yun siya singular. Ano po? Dapat, kung nag-iisa lang si Muhammad, sabihin ko sa kanya, Assalamu alaika. Yung tama, di ba? Kasi nag-iisa lang siya, di ba? Kahit na nag-iisa lang si kapatid na Muhammad, plural pa rin ang gagamitin ko sa pagsabing ang kapayapaan ay sumainyo. Sapagkat yan ay bilang paggalang. Yes. Sapagkat sa wikang Arabic po, mayroon pong tinatawag na, kahit po sa ating wika, at kahit sa anumang wika, mayroon pong tinatawag po talaga na pronoun, na ginagamit mo siya into plural, pero it signifies iisa pa rin. Bilang pagrespeto o paggalang sa isang tao. Di po ba? Dami po niyan. Okay. Sana po talaga naman ay talagang naliwanagan na siya, sapagkat talagang lumalabas diyan na talagang walang alam sa original na wika. Biruin mo naman sasabihin na lalagyan natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Magkukontraan na naman dito sa Isaiah 40 talatang 18. Yes. Ang sabi nito, kanino nga ninyo itutulad ang Diyos? O anong wangis ang iwawangis ninyo sa Kanya? Yan sabi ng Diyos. Sabihin, wala siyang wangis. Yes. Magbibigay pa ako ng example, kapatid. Doon sa Genesis, Doon sa Genesis, kapatid. Doon sa unang talata ng Genesis, doon sa in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang pagkasabi po niyan, sa original na wikang Hebreo, ay Bereshet, Boro, Elohim, Hashomayim, Wi'et, Huritz. Talaga naman nag-Hebrew na ako ngayon, Isipin mo, kapatid, nag-Hebrew na ako ngayon, see? Ano ba ibig sabihin nun? Yung wikang Elohim, plural po yan. Yung wikang Elohim, plural po yan. Nagiging plural po yan siya because of the word I am. Plural po siya. Kaya dapat po, ang translation dyan, in the beginning, God's dapat? Dapat, God's. Ibig sabihin, marami. Hindi pwede God, God's dapat. Dapat. Bakit naman kaya mali itong pagkakatranslate nito? Tama. Ano siya, kapatid, yung pagkakaintindi lang po talaga ni Eli, ang mali. So salita, siya ay yun po talaga. Sapagkat yung Elohim, yan po ay nagiging plural siya. Tawagan naman natin ito sa ni Ka-Eli Mano, sa dating daan, patutunayan niya rin sa atin na ang sinasabi diyan sa Genesis 1:1 ay ito ay ikangay plural. Plural po yan. Plural, di ba? Nagiging plural po yan, pero plural of respect. Hindi po yun plural of number. Sapagkat yung salitang Elohim, dapat lang po yan, ila yan ila kapag singular. Yes. Opo. Or ilo, singular. Bilang paggalang sa Diyos, ginawa nilang Elohim, dinadagdagan nila ng I am.
Yun po nagiging, kumbaga, it sounds plural. Pero po, plural of respect, hindi siya plural of number. Sapagkat ang Diyos po ay talaga nag-iisa lang. Kaya po, ang translation sa English, hindi gods, kundi God lang. God lang. God. Hindi siya gods, kundi God. Ito na lang po, sabihin nyo sa mga kaanib na mga dating daan, Yes. na kung saan masyadong, ipinagmamalaki ang kanilang pagka-miyembro ng dating daan. Okay. Hindi nyo po ba alam, na ang tunay, na dating daan ay kami. Yan. Okay. Isang hamon na naman ulit sa kanila. Isasalaksak Sa, yan, ha? Oh. sa mga membro o sa lahat ng mga pastor na, lalo na sa kay Eli Manalo. Opo. Kami po Eli ay patuloy Soriano. po nananawagan ngayon ka Eli Manalo. At Soriano sa po. mga membro po ninyo, no? Sa angkan ng dating daan na papatutunayan niyo po sa amin na kayo po ay ang dating daan. Opo. O kaya magiging paksa natin. Ay, Opo. patutunayan nila na sila ang dating daan. Opo. Ha? Dahil Ayun ba? patutunayan natin, kapatid, Mm. na sila, mga membro, o Ah. sila ay bagong daan. Yes, hindi po sila dating daan. O sige, isa sa mga hamon na naman natin sa kanila. Ha? Nakakahiya sila, kapatid, eh. O sasabihin Nila na sila ang dating Dating daan. daan. Nakakahiya kayo. Bakit? Oo. Sabihin nyo na kayo ay nasa dating daan, eh. Lahat ng mga doktrina ang sinusunod nyo, puro bago. O, sample ulit. Isa lang, kapatid. Isang sample. Kayo ba, kumakain kayo ng baboy o hindi? Yung pagbawal sa pagkain ng laman ng baboy, Yun kapatid, yung yan dating- ay dating utos. Yes! Sa panahon pa yan ni Moses. Oh. Eh kung sinusunod nyo ang dating daan, dapat yung mga doktrina na susundin nyo ay dapat puro makaluma. Hindi makabago. Lumalabas niyan, Kayo ay isang bago. bago. Bagong daan. Hindi pwede dapat itawag sa kanilang dating daan, kundi Hindi. bagong daan. Sapagkat yung doktrina puro bago, eh. Mabuti po itong itong si Pastor appointed son of God, si Pastor Kibuloy. Opo. Bago nilang doktrina na, pinalitan na. Di ba? Yung kanilang pagbabawal ng pagkain ng baboy. Nagiging bawal na. Nagiging na sila, bawal na. See? Kasi may revelation daw. Oh. Nagpahayag daw ang Diyos sa kanya na, hoy, Apollo, ipagbawal mo na yung baboy. I see? Kalukuhan, Hindi nyo ba alam, ang nasa tunay na dating daan, yung sa Islam. Yung Islam. Sapagkat ito yung dating relihiyon sa panahon pa ni Ibrahim, o ni Adam, Abraham, Moses, sa panahon ni Jesus Christ, at sa panahon ni Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, pari-pariho yung mga doktrina, aral na kanila ipinapangaral. O lumang-luma. Itong pagbabawal ng pagkain ng baboy na hanggang sa ngayon ay sinusunod ng mga Muslim, hanggang ngayon sinusunod. Hindi na bago. Hindi pa rin na bago. Yung pagdarasal ng mga naunang mga propeta na kung Ganun saan pa rin. kapag nagdarasal sila nakatuwad. Hanggang ngayon, ang mga Muslim nakatuwad pa rin. See? Yung bago magdasal, na kung saan ito ginagawa ni Moses. Na kung saan sa panahon ni Moses, kapatid, bago siya pumasok doon po sa simbahan, sa bahay dalangin ng kapatid, siya po'y nag-abdas. Siya po'y naghugas ng kanyang kamay. ng kanilang paa, ng mukha, I see? So yan po paghugas na yan, yan po ay ginagawa rin magpasa hanggang ngayon ng mga Muslim. You see? Ano nakita mo? See? Puro siya kapatid, yung mga doktrina na sinusunod pala natin, yan po ay nung sa panahon pa po nila. Sample nga tayo, magbabasa nga tayo sa Biblia, kapatid. Baka naman hindi sila maniniwala niyan, no? Sila ay bagong daan. Opo. Kung sila ang nasa lumang daan o sa mga dating daan, dapat itong mga dating daan, dapat ay maghugas din sila bago sila papasok sa simbahan. Sapagkat yan po ang utos ng Diyos kanino? Kay Moses. Ganito po ang pagkakasabi. Tayo po'y magbabasa naman para po sa kaalaman ng ating mga miyembro ng dating daan. O miyembro nyo pala, hindi sa amin, sapagkat hindi kami kaanib ng dating daan. Baka mapagkabalantay niya, kapatid. Nakaanib din ng kanilang dating daan. Pero lumalabas niya, kapatid, sila ay hindi tunay na dating daan naman. Sila ay mga Peke. bagong daan. Mga bagong daan. Tatawagin nila natin, kapatid, bagong daan.
Huwag lang peke. Para mas eksakto, ano po, tatawagin na lang natin sila na mga membro or mga bagong daan. At tayo naman, tayo ay mga dating daan. Opo, ito na po. Ganito po ang pagkakasabi. Sa Exodus 40, talatang 32. Ano po? Tuwing papasok sila sa toldang tipanan o bahay dalanginan, naghuhugas sila tulad ng utos ng Diyos kay Moises. Napakaliwanag, ano ha? No? Naghuhugas sila tulad ng utos ng Diyos kay Moses. Itanong sa mga membro ng dating daan, kayo po ba'y naghuhugas ng inyong mga wet packs o ng inyong mga sa mga mukha o sa mga kamay bago kayo papasok sa inyong bahay dalanginan? Kayo ba'y naghuhugas? Hindi. Kahit nga sa inyong mga wet packs, ano po, ay hindi nahugasan. Ito po yung ibig sabihin ng sinasabi ko? Hindi mo na. Okay lang po yun. Sige. Nagets. Ano po? Sa amin po, hindi kami makapagsala. Hindi kami makapag-start ng aming dasal kapag hindi po kami naghuhugas. Hindi po kami pwedeng magdasal na hindi kami naghuhugas. Na tayo pa higit na nakasusunod pala sa mga unang kautusan ng mga propeta. Kaya sabi ko talagang sa mga sampol yung paghuhugas. Opo. Na maging ang sa Quran ay nakasabi rin, nakasulat sa Surah Al-Ma'idah, chapter 5, verse 6, no? Tunay na sinabi ng Allah. Chapter 5, verse 6, kayong mga mananampalataya, sa pinakamalapit itong kahulugan sa wikang Tagalog, no? Kung kayo ay nagnanais na mag-alay ng sala o takdang panalangin, hugasan ang iyong mukha at inyong mga kamay hanggang sa siko, pahirin ang iyong mga ulo at hugasan ang iyong mga paa hanggang sa bukong-bukong. Kung kayo ay nasa kalagayan janaba, ay dalisayin ninyo ang iyong mga sarili. Tatapwat kung kayo ay may sakit o naglalakbay o ang sino man sa inyo ang nakagaling lamang sa pananabi o pag-ihi o pagdumi. Kung kayo ay nagipagniig sa inyong mga asawa, kayo ay hindi nakatagpo ng mga tubig, kung gayon, magsagawa kayo ng tayamum. Allahu Akbar. Ang lino-lino pa lang. Napaka-kumpleto ng Islam. Kung wala namang tubig, pwede ka palang magtayamum. So yung binabagit po sa Surah Al-Ma'idah ng Quran, siya po'y tumutugma doon po sa utos ng Diyos na mababasa natin po sa Exodus 40, talatang 32. So lino-lino pala. Tayo pala higit na nakasusunod sa mga aral ng mga unang mga propeta. Kaya proud to be dating daan. Kaya kayo mga dating daan, you must be proud to be bagong daan. Opo. Or, pwede rin sabihin nating likong daan. Talaga naman po eh. Yes, bakit nasabi namin yan? Opo. Isa pa, sample tayo. So, isa sa mga pinalabas nilang CD na nakita ko, kapatid, yung halal daw, sabi ni Kaeli, nasa demonyo raw. Grabe katanghan. Talagang likong-liko ang mga aral nito. Grabe. Maraming mga membro ng dating daan na nakikinig ngayon. Oo. Or bagong daan. Pagsabihin nyo na po ang inyong Ka-Eli Manalo. Eli Soriano pala. Na kami po ay naghangad ng isang mabuting talakayan.